Hello and welcome sa ating quick tip, okay? And ang i-share ko sa inyo ngayon is yung kung anong bago sa Photoshop. Okay, so buksan natin ang ating latest version ng Photoshop, which is ang Photoshop Creative Cloud. Okay? So marami bago dito, and in fact, pinagaan ang buhay ng natin bilang Photoshop users, and lalo-lalo na yung mga photographers dyan, pinagaan ang buhay natin sa bagong version na ito ng Photoshop. So, maraming feature ito, at dahil sa ito'y quick tip lang, so mabilis ang video lang ito, demonstration. And ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga paborito kong feature nito, no? Yun yung radial filter, okay, na tinatawag. And basically, mas maganda buksan ko yung aking file, okay, para maipakita, ma-demo sa inyo ng live, okay? So, basically, ito yung aking case study, and ayan ang aking subject, okay? So, madilim siya, and ito yung kinunan ko, patay ang ilaw and may isang light lang, okay? Ito yung shot namin ni Sandro, and meron siyang isang ilaw dito. And pinapatay ko yung ilaw sa room na ito para lang makakuha ko ng test subject, ano, kasi gusto ko subukan itong feature ito. Anyway, ang point dito is kung may subject ka and kinapos ka ng ilaw, okay, wala kang proper studio lighting setup, okay, or wala kang gadgets, okay, so wala kang idea sa flash photography, or wala kang pambili anyway. So ito, magagamit mo itong trick na to, no? Ang kumbaga sa ang prerequisite lang ito is, of course, may subject ka, and as much as possible yung kumbaga yung shot mo is kumbaga sa high resolution, okay? So medyo para ma-eliminate yung noise, okay? But of course, may feature din yung Photoshop ngayon na pang-eliminate ng noise, but sa ibang video na lang yun. As much as possible, makuha mo yung subject mo, mag-frame up mo ng maganda, okay? And then yung Photoshop na ang iilaw, okay? So, to get to the tool, ang gagawin ko muna is i-convert ko muna itong aking image sa smart filter. Okay, convert to smart filter. Hindi naman ito necessary, okay? But mas maganda kung masanay kang magtrabaho, okay? Gamit ang smart filter para uh, non-destructive ang workflow mo, okay? So, pagka na-convert mo na yan sa smart filters, available na sa itong camera raw filter, okay? So, pag click mo itong camera filter, which is ito yung bago ngayon, okay, naging filter na itong camera raw, no? Or pwede mo siyang gamitin as a filter, okay? At ang bago rito sa Camera Raw 8 nito is itong tinatawag na radial filter, okay? Basically, itong radial filter ay parang vignette, okay? So, pag nag-drag tayo rito, makikita mo ang effect kaagad niya, no? So, meron ka agad instant ilaw, okay? So, like I said, kung meron kang key light dito at yan, yung key light mo, and then wala kang fill light, pwede mo itong gamitin as fill light. So, pwede kang gumawa ng maraming fill light, okay? Kung gusto mo, like in this case, kung medyo kulang pa, pwede mo hatakin yung exposure, but kung sagad exposure mo, ang gawin mo, i-duplicate mo lang, and then maiilawan na yung subject mo, no? So, basically, para kami flashlights, no? So, pwede kang gumawa ng maraming fill light, okay? Kung familiar ka sa studio lighting or yung 3-point lighting setup, basically, mamamanipulate mo yung iyong uh, kumbaga sana yung iyong setup, yung iyong shot, ano. So, nasa iyo na yan, ano, kung paano mo gagawin. Okay? So, but basically, yan ang tool, and hopefully makatulong sa inyo sa mga gumagamit ng or sa mga walang pambili ng mahal na gadgets. So, ayan, ito ang bagong version ng Photoshop para sa inyong setup. Okay? And sa mga susunod na video, i-share ko sa inyo iba pang features na
pabor na pabor sa inyo bilang photographers and Photoshop users. Okay? So hanggang sa muli, ito si Mang Web and ito ang ating quick video tip for the day.